Sa lahat ng tanong tungkol kay Jesus, marahil wala nang mas mahalaga, mas kontrobersyal, at mas mapanghamon pa kaysa rito, talaga bang nabuhay muli si Jesus? Hindi lamang ito tanong ng relihiyon. Hindi lang ito usapin ng personal faith o tradisyon. Dahil kung totoo ang muling pagkabuhay, maaaring binago nito hindi lamang ang kasaysayan ng pananampalataya, kundi ang mismong pag-unawa ng sangkatauhan sa buhay, kamatayan, at posibilidad ng banal na pagkilos sa mundo. Ngunit kung hindi ito nangyari, kung ito ay alamat lamang, maling akala, o bunga ng pagdadalamhati ng kanyang mga tagasunod, kung gayon, isa ito sa pinakamakapangyarihang paniniwalang naitayo sa isang maling pundasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang resurrection ni Jesus ay hindi simpleng dagdag kwento lamang sa Kristyanismo. Ito ang pinakapuso ng claim nito. Hindi lamang namatay si Jesus bilang guro o propeta, inaangkin ng Kristyanismo na nilabanan niya mismo ang kamatayan at nagtagumpay. Kaya sa puntong ito, ang tanong ay hindi lamang mabuti ba ang kanyang aral, kundi may nangyari bang historikal na sapat upang paniwalaan ng kanyang mga tagasunod na nakita nilang buhay muli ang isang taong pinatay sa publiko. Sa loob ng 2,000 taon, dito umiikot ang isa sa pinakamalalim na banggaan ng pananampalataya at pagdududa. Para sa mga believers, ang resurrection ang turning point ng mundo, ang patunay na si Jesus ay higit pa sa tao. Para naman sa mga skeptics, may iba't ibang paliwanag, maaaring ang mga alagad ay nakaranas ng hallucinations dulot ng matinding dalamhati, maaaring ninakaw ang katawan, maaaring nagkamali ng libingan, o maaaring habang lumilipas ang panahon, ang kwento ay lumago hanggang naging alamat. Sa madaling salita, ang debate ay hindi kung mahalaga si Jesus, kundi kung ano ba talaga ang nangyari pagkatapos ng krus. At dito nagiging kakaiba ang usaping ito. Hindi tulad ng maraming sinaunang mito na hiwalay sa tiyak na historical setting, ang resurrection claim ay lumitaw sa loob ng isang partikular na panahon, lugar, at komunidad. May Roman execution. May kilalang public crucifixion. May mga tagasunod na dating takot ngunit biglang naging matapang. May mabilis na pag-usbong ng isang kilusang handang tumaya ng buhay para sa mensaheng ito. Ang tanong ngayon, ano ang pinakamakatuwirang paliwanag? Sa pag-aaral na ito, hindi tayo agad papanig sa simpleng paniniwala o simpleng pagdududa. Sisiyasatin natin ang pinakamaagang records, ang skeptic theories, ang historical arguments, at ang mga tanong na hanggang ngayon ay patuloy na hinaharap ng scholars, believers, at critics. Dahil sa dulo, ang usapin ng muling pagkabuhay ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang gusto nating paniwalaan. Ito ay tungkol sa kung ano ang kayang dalhin ng ebidensya, at kung hanggang saan tayo handang sundan ang katotohanan, kahit pahamunin nito ang lahat ng ating inaasahan. Upang maunawaan kung bakit napakabigat ng tanong na talaga bang nabuhay muli si Jesus, kailangang maunawaan muna natin kung bakit ito mismo ang sentro ng Kristyanismo. Maraming tao ang nakakakilala kay Jesus bilang guro ng pag-ibig, tagapagturo ng moralidad, o espiritual na leader. Marami ang humahanga sa kanyang mga aral tungkol sa pagpapatawad, kababaang loob, at pagmamahal sa kapwa. Ngunit kung babawasan natin ang Kristyanismo sa simpleng moral teachings lamang, mawawala ang pinakaubod ng mensahe nito. Dahil ang Kristyanismo ay hindi lamang nakatayo sa sinabi ni Jesus, ito ay nakatayo sa claim tungkol sa nangyari kay Jesus matapos siyang mamatay. Sa pinakapayak na anyo, ang Christian message ay hindi lamang mabuhay ng mabuti o sundin ang aral ni Jesus. Ang sentral nitong pahayag ay mas radikal, si Jesus ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay. Ito ang dahilan kung bakit para sa unang mga Kristiyano, ang resurrection ay hindi optional doctrine o side belief lamang. Ito ang pundasyon. Kung walang resurrection, si Jesus ay maaaring manatiling isang kahanga-hangang guro, marahil isang propeta, o isang martyr, ngunit hindi ang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan na ipinapangaral ng Kristyanismo. Ito mismo ang binigyang diin ni Apostol Pablo sa isa sa pinakamahalagang pahayag sa Bagong Tipan. Sa 1 Corinthians 15, tahasan niyang sinabi na kung si Jesus ay hindi nabuhay muli, walang kabuluhan ang pangangaral, walang saysay ang pananampalataya, at ang mga nananampalataya ay nananatili pa rin sa kanilang mga kasalanan.
Napakatindi ng implikasyon nito. Hindi sinabi ni Pablo na makakatulong pa rin naman ang teachings ni Jesus kahit walang resurrection. Sa halip, inilagay niya ang buong bigat ng Kristyanismo sa historical truthfulness ng pangyayaring ito. Para bang sinasabi niya, kung hindi ito nangyari, bumabagsak ang buong estruktura. Bakit ganoon kabigat? Dahil sa Christian theology, ang krus at resurrection ay magkaugnay. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay hindi lamang trahedya, ito ay ipinapakita bilang bahagi ng mas malaking tagumpay. Kung si Jesus ay namatay lamang at nanatiling patay, maaaring tingnan siya bilang isa pang biktima ng Roman execution. Ngunit kung siya ay muling nabuhay, iyon ang nagbibigay ng kahulugan sa kanyang mga claim tungkol sa kanyang sarili, sa kaharian ng Diyos, at sa kapangyarihan laban sa kamatayan. Sa madaling salita, ang resurrection ang nagsisilbing divine vindication, ang patunay para sa mga believers na ang krus ay hindi katapusan. May isa pang mahalagang dahilan kung bakit ito sentro. Ang mabilis na paglago ng early Christianity ay malalim na nakaangkla sa paniniwalang ito. Ang unang simbahan ay hindi pangunahing nakilala dahil lamang sa ethical teachings ni Jesus. Ang kanilang pangunahing mensahe ay isang proclamation, siya ay nabuhay. Ito ang laman ng kanilang pangangaral, kahit sa gitna ng panganib, pag-uusig, at kamatayan. Para sa kanila, hindi ito simpleng metaphor ng hope o simbolo ng spiritual renewal. Ito ay ipinangaral bilang isang pangyayaring bumago sa lahat. At dito nagiging malinaw kung bakit napakahalaga ng historical question. Kung ang resurrection ay simbolo lamang, maaaring manatili ang inspirasyon. Ngunit kung ang resurrection ang literal at historical na pundasyon ng Christian claim, ibang usapan na yon. Dahil dito, ang Kristyanismo ay nakataya hindi lamang sa philosophy kundi sa isang event claim. Ito ang dahilan kung bakit mula pa noong unang siglo hanggang ngayon, patuloy itong sinusuri, kinukwestiyon, ipinagtatanggol, at pinagtatalunan. Sa huli, ang resurrection ang pinakasentro ng Kristyanismo dahil dito umiikot ang pinakamalaking claim nito, na sa katauhan ni Jesus, may nangyaring higit pa sa pagtuturo, higit pa sa pagiging martyr, at higit pa sa ordinaryong kasaysayan. Ito ang punto kung saan ang Kristyanismo ay maaaring tumayong totoo sa natatangi nitong pahayag o bumagsak kung ito ay walang sapat na batayan. Kaya bago natin itanong kung naniwala ang mga unang tagasunod, kailangan muna nating maunawaan kung bakit para sa kanila, dito nakasalalay ang lahat. Kung ang resurrection ni Jesus ang pinakapundasyon ng Kristyanismo, natural lamang na itanong, ano ba talaga ang sinasabi ng pinakaunang sources? Dahil sa usaping ganito kabigat, hindi sapat ang mga sumunod na tradisyon, modern interpretations, o centuries later theology. Kailangang bumalik tayo sa pinakaunang testimonya, sa mga dokumentong pinakamalapit sa mismong panahon ng mga pangyayari. Sa historical investigation, mas mahalaga ang early evidence, dahil habang mas malapit ang source sa event, mas mahalaga ito sa pagsusuri kung ang isang claim ay maaaring alamat lamang o may ugat sa mas naunang paniniwala. Isa sa pinakamahalagang katotohanan dito ay hindi nagsimula ang resurrection belief bilang late medieval invention o centuries-old legend. Ang paniniwala na si Jesus ay nabuhay muli ay makikita na agad sa pinakaunang Christian writings. Kabilang dito ang mga sulat ni Apostol Pablo, na itinuturing ng maraming scholars bilang ilan sa pinakamaagang surviving Christian documents, mas nauna pa sa pagkakasulat ng ilang canonical gospels. Ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito na ang resurrection ay hindi unti-unting idinagdag pagkalipas ng maraming henerasyon. Maaga pa lamang, sentro na ito ng mensahe. Pinakatanyag dito ang 1 Corinthians 15, isang tekstong madalas ituring ng scholars bilang isa sa pinakamahalagang historical windows sa early Christian belief. Sa bahaging ito, binanggit ni Pablo ang isang creed o pormulang tila mas nauna pa sa mismong sulat niya, isang tradisyong tinanggap at ipinasa niya. Sa simpleng anyo, sinasabi nito na si Jesus ay namatay para sa mga kasalanan, inilibing, muling nabuhay sa ikatlong araw, at nagpakita sa iba't ibang saksi, kabilang sina Pedro, ang 12, mahigit 500 tao, Santiago, at sa huli, kay Pablo mismo.
Para sa maraming historians, napakahalaga nito dahil ipinapakita nitong ang Resurrection Proclamation ay hindi huling alamat, kundi bahagi na ng pinakaunang Christian proclamation, marahil sa loob lamang ng ilang taon matapos ang crucifixion. Bakit mahalaga ito? Dahil mas maikli ang pagitan sa pagitan ng event at ng proclamation, mas mahirap ipaliwanag na ito ay simpleng legend development lamang. Sa maraming sinaunang alamat, lumalago ang invenye sa loob ng mahabang panahon habang namamatay ang mga original witnesses. Ngunit sa kaso ng resurrection claim, may indikasyon na ang mensahe ay umiikot na habang marami pang posibleng buhay na saksi noon. Hindi ito otomatikong nagpapatunay na totoo ang resurrection, ngunit ginagawa nitong mas komplikado ang simpleng, alamat lang iyan, explanation. Pagdating naman sa canonical Gospels, Mateo, Marcos, Lucas, at Juan, may iba't ibang detalye at emphasis, ngunit isa ang central na claim, si Jesus ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, at pagkatapos ay natagpo ang wala sa libingan, habang may mga ulat ng appearances pagkatapos ng kamatayan. Totoo, may differences sa ilang narrative details, gaya ng kung sino ang unang dumating sa libingan o eksaktong sequencing ng ilang pangyayari. Ngunit sa historical study, ang ganitong variation ay hindi otomatikong indikasyon ng fabrication. Sa katunayan, madalas itong tinitingnan bilang normal sa independent testimonies. Ang mas mahalaga ay ang shared core claim, ang kamatayan ay hindi ang huling kabanata. May isa pang mahalagang punto, ang unang mga testigo sa empty tomb narratives ay kababaihan. Sa konteksto ng unang siglong lipunan kung saan mas mababa ang legal at social weight ng female testimony sa maraming setting, itinuturing ito ng ilang apologists bilang criterion of embarrassment, ibig sabihin, kung gawa-gawa lamang ang kwento, bakit ilalagay ang isang detalyeng maaaring hindi pinaka-strategic sa kulturang iyon? Hindi ito definitive proof, ngunit bahagi ito ng mas malawak na historical discussion. Siyempre, hindi nangangahulugan na dahil maaga ang sources ay otomatiko nang napatunayan ang supernatural event ang history bilang disiplina ay mas mahusay sa pagtukoy kung ano ang pinaniniwalaan at ipinahayag ng mga tao, kaysa sa pagdedeklara ng metaphysical certainty. Ngunit dito nagiging mahalagang distinction, halos walang duda sa maraming scholars na ang mga unang Kristiyano ay tunay na naniwalang may nangyari pagkatapos ng kamatayan ni Jesus. Ang mas malaking debate ay kung ano mismo ang pinakamainam na paliwanag sa paniniwalang iyon. Sa huli, ipinapakita ng pinakamaagang sources na ang resurrection ay hindi simpleng huling dagdag sa Christian story. Ito ay nasa pinakaubod na agad ng mensahe, creed, at pangangaral. Mula kay Pablo hanggang sa Gospels, ang claim ay hindi mabuhay ayon sa aral ng isang namatay na guro, kundi may nangyaring nagpabago sa lahat matapos ang krus. At dito nagsisimula ang tunay na historical challenge, kung ang paniniwalang ito ay napakaaga, napakalakas, at napakabilis lumaganap, ano ang pinakamahusay na paliwanag? Sa usapin ng muling pagkabuhay ni Jesus, isa sa pinakasentro at pinakakontrobersyal na bahagi ng debate ay ang claim ng walang lamang libingan. Dahil kung si Jesus ay tunay na namatay at nanatili ang kanyang katawan sa libingan, napakalaking hamon nito sa literal na resurrection claim. Ngunit kung totoo namang natagpo ang walang laman ang libingan, agad itong nagtataas ng mas malalim na tanong, ano ang nangyari sa katawan? Ito ang dahilan kung bakit ang empty tomb ay naging isa sa pinakamahalagang battleground sa pagitan ng believers at skeptics. Sa canonical Gospels, malinaw ang pangunahing naratibo, matapos ipako sa krus si Jesus, siya ay inilibing, at kalaunan, natagpuan ng kanyang mga tagasunod, partikular ng ilang kababaihan, na wala na ang katawan sa libingan. Bagamat may pagkakaiba sa ilang detalye ng bawat Gospel account, nananatiling pareho ang pangunahing claim, ang puntod ay walang laman. Para sa mga believers, mahalaga ito hindi lamang bilang dramatic detail, kundi bilang pisikal na indikasyon na may nangyaring lampas sa ordinaryong kamatayan. Sa kanilang pananaw, ang resurrection ay hindi lamang spiritual metaphor o symbolic survival ng kanyang teachings, ito ay may kasamang tunay na pagkatalo sa kamatayan. Ngunit mahalagang maunawaan na ang empty tomb mismo ay hindi otomatikong katumbas ng resurrection.
Ang walang lamang libingan ay isang claim na nangangailangan pa rin ng interpretasyon. Dito pumapasok ang malaking debate. Para sa mga naniniwala, ang empty tomb ay mahalagang bahagi ng kabuuang larawan kasama ng resurrection appearances at transformation ng mga alagad. Ngunit para sa skeptics, maraming posibleng alternatibong paliwanag ang maaaring ikonsidera bago tumalon sa supernatural conclusion. Isa sa mga madalas na argumento ng believers ay kung nanatili ang katawan ni Jesus sa libingan, mas madali sanang napigilan ng mga kalaban ng early Christianity ang paglaganap ng resurrection message sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng bangkay. Sa isang lungsod kung saan naganap mismo ang crucifixion, ang pisikal na presensya ng katawan ay maaaring maging direktang kontraebidensya. Kaya para sa ilan, ang mabilis na pag-usbong ng resurrection proclamation sa parehong rehiyon ay nagbibigay ng timbang sa claim na may hindi pangkaraniwang nangyari. Dagdag pa rito, madalas ding banggitin ng mga defenders ang detalye na kababaihan ang unang nakadiskubre ng empty tomb. Sa kulturang unang siglo, kung saan mas mababa ang social credibility ng kababaihan sa ilang legal at pampublikong konteksto, para sa ilan, hindi ito ang pinakamadiskarteng imbensyon kung gawa-gawa lamang ang kwento. Kaya ginagamit ito ng ilan bilang argumentong maaaring may historical core ang tradisyon. Ngunit hindi kumbinsido ang lahat. May mga skeptics na nagtataas ng posibilidad na maaaring nagkamali lamang ng puntod ang mga tagasunod, lalo na sa gitna ng trauma at kaguluhan. Ang iba na may nagsasabing maaaring ang empty tomb tradition ay later theological development upang suportahan ang lumalakas na resurrection faith. May ilan ding nagtuturo na kahit may empty tomb claim, hindi nito otomatikong pinapatunayan ang bodily resurrection dahil may iba pang posibleng historical scenarios. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng historians ay pantay ang pananaw sa historicity ng empty tomb. May ilan na itinuturing itong may makasaysayang posibilidad, habang ang iba ay mas maingat dahil sa limitasyon ng sources. Gayunpaman, kahit sa mga skeptics, ang tanong ng empty tomb ay hindi basta nawawala, dahil nananatili itong mahalagang bahagi ng Christian proclamation na kailangang harapin, ipaliwanag, o questionin. Sa mas malalim na antas, ang halaga ng empty tomb debate ay hindi lamang kung may laman ba o wala. Ang tunay na tanong ay kung paano ito umaakma sa mas malaking historical puzzle. Sa sarili nito, ang walang lamang libingan ay maaaring magkaroon ng iba't ibang paliwanag. Ngunit kapag isinama sa resurrection appearances, sa biglaang pagbabago ng mga alagad, at sa pag-usbong ng isang kilusang handang mamatay para sa mensahe nito, nagiging mas komplikado ang kabuang larawan. Sa huli, ang empty tomb ay mahalaga dahil ito ang isa sa mga pinakapisikal na claims ng resurrection narrative. Para sa believers, ito ay bahagi ng historical turning point. Para sa skeptics, ito ay claim na dapat suriin ng may matinding pag-ingat. Ngunit sa magkabilang panig, iisa ang malinaw, ang usapin ng walang lamang libingan ay hindi simpleng maliit na detalye. Ito ay isa sa mga pangunahing tanong na patuloy na humahamon sa kasaysayan, pananampalataya, at sa ating paghahanap ng pinakamakatuwirang paliwanag sa isa sa pinakamatinding claim sa kasaysayan ng mundo. Isa sa pinakakilalang skeptic explanations tungkol sa resurrection ni Jesus ay ang tinatawag na hallucination theory. Sa pinakapayak nitong anyo, sinasabi ng pananaw na ito na maaaring hindi talaga pisikal na nabuhay muli si Jesus, kundi ang ilan sa kanyang mga tagasunod ay nakaranas lamang ng mga vision, grief-induced experiences, o psychological phenomena dulot ng matinding trauma, pagdadalamhati, at emosyonal na pagkabigla matapos ang kanyang marahas na kamatayan. Sa madaling salita, ang resurrection appearances ay maaaring hindi objective historical encounters, kundi subjective human experiences na kalaunan ay ininterpret bilang literal na pagbabalik mula sa kamatayan. Sa unang tingin, may appeal ang argumentong ito dahil kinikilala ng modern psychology na posible ang grief visions. May mga taong nakararanas ng tila presensya ng mahal sa buhay matapos ang pagkawala, nakikita, nararamdaman, o naririnig nila ito sa paraang tunay sa kanilang karanasan, kahit hindi ito nangangahulugang literal na pagbabalik ng patay. Dahil dito, para sa ilang skeptics, maaaring ang mga unang alagad na lubos na nasiraan ng loob
natakot, at emotionally devastated, ay nakaranas ng ganitong uri ng phenomenon. Ngunit dito nagsisimula ang mas komplikadong usapan. Bagamat maaaring ipaliwanag ng hallucination theory ang ilang individual na karanasan, nahaharap ito sa ilang malalaking historical at psychological challenges. Una, ang hallucinations ay karaniwang personal at subjective. Hindi ito basta collective public event na sabay-sabay nararanasan ng malalaking grupo sa eksaktong parehong paraan. Sa mga earliest Christian claims, may mga pahayag ng multiple appearances, hindi lamang sa isang tao, kundi sa iba't ibang individual at grupo, sa iba't ibang pagkakataon. Kabilang dito ang pahayag sa 1 Corinthians 15 tungkol sa higit 500 tao. Totoo, maaaring questionin ang eksaktong nature ng claim, ngunit para sa critics ng hallucination theory, mas mahirap ipaliwanag ang broad pattern ng collective conviction gamit lamang ang isolated psychological episodes. Ikalawa, may usapin ng expectation. Sa Jewish worldview ng panahong iyon, ang konsepto ng isang individual na muling babangon sa gitna ng kasaysayan bago ang final resurrection ay hindi simpleng default expectation. Ibig sabihin, hindi ito basta natural na inaasahan ng mga alagad sa paraang madaling mag-produce ng psychologically shaped certainty. Sa katunayan, ang crucifixion ng kanilang inaasahang Mesyas ay maaaring mas madaling magdulot ng disillusionment kaysa resurrection expectation. Kaya para sa ilan, ang tanong ay hindi lang maaari bang may visions, kundi bakit ito humantong sa partikular at matatag na proclamation ng bodily resurrection. Ikatlo, hindi rin direktang nasasagot ng hallucination theory ang empty tomb tradition. Kahit ipagpalagay na may visions ang ilang alagad, nananatili pa rin ang tanong, ano ang nangyari sa katawan? Siyempre, may skeptics na hindi tinatanggap ang historicity ng empty tomb, ngunit kung isasama ito sa kabuuang Christian claim, mas nagiging layered ang challenge. Dahil kung parehong may resurrection experiences at empty tomb tradition, mas maraming elementong kailangang ipaliwanag ng sabay. May isa pang mahalagang aspeto, ang transformation ng mga alagad. Ayon sa Christian narrative, ang mga dating takot, nagtatago, at nawala ng pag-asa ay naging matapang na tagapangaral ng resurrection, handang harapin ang pag-uusig at kamatayan. Hindi ito otomatikong patunay ng literal resurrection dahil may mga tao ring handang mamatay para sa maling paniniwala, ngunit para sa ilan, mahalaga ang distinction. Ang martyr ay maaaring mamatay para sa bagay na pinaniniwalaan niyang totoo. Pero ang tanong dito ay bakit sila naging ganoon katibay sa paniniwala na may nakita silang buhay na Jesus. Gayunpaman, hindi rin dapat basta i-dismiss ang hallucination theory bilang walang saysay. Mahalaga ito dahil sinusubukan nitong magbigay ng naturalistic explanation sa extraordinary claim. At sa historical method, mahalagang suriin ang natural explanations bago tumalon sa supernatural conclusion. Ang tunay na tanong ay hindi lamang kung posible ba ang visions, posible naman, kundi kung sapat ba ito upang ipaliwanag ang lawak, consistency, at epekto ng resurrection belief sa earliest Christianity. Sa huli, ang hallucination theory ay nananatiling isa sa pinakaseryosong skeptic frameworks dahil nagbibigay ito ng psychologically plausible mechanism para sa ilan sa resurrection claims. Ngunit para sa maraming defenders, hindi nito ganap na naipapaliwanag ang kabuuang historical puzzle, lalo na ang kombinasyon ng multiple appearance claims, empty tomb tradition, at dramatic rise of resurrection-centered faith. Kaya ang debate ay nananatiling bukas, sapat na ba ang brief at vision upang baguhin ang takbo ng kasaysayan, o may mas malalim pang nangyari na siyang nagtulak sa paniniwalang siya ay nabuhay? Isa sa pinakamatandang alternatibong paliwanag laban sa literal na muling pagkabuhay ni Jesus ay ang tinatawag na stolen body theory. Sa pinakasimpleng anyo nito, sinasabi ng teoryang ito na hindi talaga nabuhay muli si Jesus, sa halip, may kumuha o nagnakaw sa kanyang katawan mula sa libingan, kaya nang matagpuan itong walang laman, nagsimula o lumakas ang paniniwalang siya ay nabuhay. Sa madaling salita, ang empty tomb ay hindi bunga ng resurrection, kundi ng human intervention. Hindi ito bagong argumento. Sa katunayan, maging sa sinaunang panahon, may mga pahiwatig na ang ganitong paliwanag ay umiikot na bilang kontra-narrative.
Dahil kung ang pangunahing Christian proclamation ay nakasentro sa walang lamang libingan at resurrection appearances, natural lamang na hanapan ito ng mas ordinaryong paliwanag. At sa unang tingin, maaaring mukhang mas simple nga ang ideya, kung wala ang katawan, baka may kumuha. Ngunit dito agad pumapasok ang pinakamahalagang tanong, sino ang kukuha, bakit nila kukunin, at ano ang layunin? Ang unang posibilidad na madalas pag-usapan ay ang mga alagad mismo. Ayon sa bersyong ito, maaaring ninakaw ng mga tagasunod ni Jesus ang katawan upang likhain ang impresyon ng resurrection at panatilihing buhay ang kilusan. Ngunit dito maraming historians at critics ng theory na ito ang nagtataas ng seryosong problema. Batay sa gospel narratives, ang mga alagad matapos ang crucifixion ay inilalarawang takot, nagtatago, at demoralisado. Ang kanilang inaasahan sa Mesyas ay tila gumuho sa krus. Kaya para sa marami, mahirap ipaliwanag kung paano biglang magiging organisado, matapang, at mapanlinlang ang isang grupong ganito ang kalagayan, lalo na kung kalaunan ay haharap sila sa pag-uusig, pagdurusa, at posibleng kamatayan para sa mensaheng alam nilang sila mismo ang nag-imbento. Mahalagang linawin, hindi imposible sa teorya na may gumawa ng panlilinlang. Ngunit para sa maraming nag-aaral ng history, tumataas ang explanatory burden. Dahil hindi lang empty tomb ang kailangang ipaliwanag, kundi pati ang transformation ng mga alagad, ang consistency ng proclamation, at ang kahandaang magdusa para rito. Maraming tao ang handang mamatay para sa paniniwalang akala nila ay totoo, ngunit ibang usapan kung mamamatay sila para sa isang bagay na alam nilang sila mismo ang sadyang pineke. May isa pang posibilidad, baka mga kalaban o otoridad ang nagtanggal ng katawan. Ngunit dito naman lalong nagiging komplikado. Kung ang Roman o Jewish authorities ang kumuha, bakit nila hahayaang lumago ang resurrection movement kung maaari naman nilang ilabas ang katawan upang tapusin agad ang claim? Sa ganitong senaryo, tila taliwas ito sa kanilang interes. May ilan ding nagmumungkahi na maaaring simpleng grave robbery lamang ito, isang hindi konektadong pagnanakaw. Ngunit muli, kahit ipagpalagay ito, hindi pa rin ito otomatikong na ipapaliwanag kung bakit humantong ang pangyayari sa matatag at mabilis na paniniwala ng resurrection, lalo na kung walang kasunod na experiences o claims na nagpalakas dito. Isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling limitado para sa marami ang stolen body theory ay dahil mas nakatuon ito sa empty tomb, ngunit hindi sapat na natutugunan ang resurrection appearances. Maaari nitong subukang ipaliwanag kung bakit nawala ang katawan, ngunit hindi nito lubos na sinasagot kung bakit maraming early followers ang naniwalang nakita nila si Jesus pagkatapos ng kanyang kamatayan. Siyempre, maaaring pagsamahin ng skeptics ang stolen body theory sa iba pang explanations, gaya ng visions o legends, ngunit habang dinaragdagan ang layers, mas nagiging komplikado rin ang kabuang paliwanag. Gayunpaman, mahalaga pa ring seryosohin ang teoryang ito dahil ipinapakita nito ang isang pangunahing prinsipyo sa historical analysis. Kapag may extraordinary claim, natural lamang na suriin muna ang mga ordinaryong alternatives. Hindi sapat na tanggihan ito dahil lamang sa hindi ito popular sa believers. Ang tanong ay kung alin ang may mas malaking explanatory power. Sa huli, ang stolen body theory ay nananatiling isa sa mga klasikong skeptic explanations dahil sinusubukan nitong iwasan ang supernatural conclusion gamit ang human action. Ngunit para sa marami, ang kahinaan nito ay nasa motibo, logistics, at kakayahang ipaliwanag ang buong historical aftermath, hindi lamang ang pagkawala ng katawan. Dahil sa usaping ito, hindi sapat na tanungin kung posible bang may nagnakaw. Mas mahalagang itanong, sapat ba ang pagnanakaw upang ipaliwanag ang pagsilang ng isang resurrection-centered movement na bumago sa mundo? Isa sa pinakamalakas na skeptic explanation sa modernong panahon ay ang legend theory, ang pananaw na maaaring hindi literal na nangyari ang muling pagkabuhay ni Jesus, kundi unti-unti lamang itong lumago bilang alamat habang lumilipas ang panahon. Ayon sa ideyang ito, maaaring si Jesus ay isang tunay na historical figure na ipinako sa krus, ngunit sa pagdaan ng mga taon o dekada, ang alaala tungkol sa kanya ay lumawak, naging mas dramatiko,
At kalaunan ay nahubog bilang resurrection narrative sa proseso ng oral tradition, theological reflection, at myth-making. Sa madaling salita, hindi ito agarang panlilinlang o simpleng hallucination, kundi isang natural na pag-evolve ng kwento sa loob ng komunidad. Sa unang tingin, may historical logic ang ganitong argumento. Maraming sinaunang personalidad ang kalaunan ay napalibutan ng mga alamat. Habang lumilipas ang panahon, maaaring madagdagan ang kwento, mapaganda ang detalye, at lumaki ang reputasyon ng isang tao. Kaya para sa ilang skeptics, maaaring ganito rin ang nangyari kay Jesus. Mula sa isang makapangyarihang guro o propeta, naging sentro siya ng mas malawak na supernatural narrative. Ngunit dito nagiging kritikal ang tanong ng timeline. Sa historical studies, ang haba ng pagitan sa pagitan ng actual events at ng earliest sources ay napakahalaga. Kung ang resurrection story ay lumitaw lamang makalipas ang maraming henerasyon, mas malaki ang posibilidad ng written development. Ngunit sa kaso ni Jesus, ang pangunahing hamon sa legend theory ay ang bilis ng paglitaw ng resurrection belief. Gaya ng nakita natin sa mga sulat ni Pablo, lalo na sa 1 Corinthians 15, may indikasyon na ang resurrection proclamation ay umiikot na sa loob lamang ng ilang taon matapos ang crucifixion. Maraming scholars ang naniniwalang ang creed na binanggit ni Pablo ay maaaring nagmula sa napakaagang yugto ng Christian movement, posibleng masyadong maaga para sa full legendary evolution na karaniwang nangangailangan ng mas mahabang panahon at pagkawala ng direct witnesses. Hindi nito pinatutunayang otomatikong totoo ang resurrection, ngunit ginagawa nitong mas mahirap ang simpleng claim na alamat lang iyan na lumaki pagkalipas ng matagal na panahon. May isa pang mahalagang usapin, ang geographic at social context. Ang resurrection message ay unang lumaganap sa loob ng parehong rehiyon kung saan naganap ang crucifixion. Ibig sabihin, hindi ito basta malayong alamat na umusbong sa lugar na walang koneksyon sa original setting. Sa teorya, may mga tao pa noong panahong iyon na maaaring kumontra, magtanong, o sumuri sa claim. Muli, hindi ito automatic proof, ngunit nagbibigay ito ng pressure laban sa ideya ng slow legendary drift lamang. Gayunpaman, may mas nuanced versions ng legend theory. Hindi lahat ng skeptics ay nagsasabing inimbento lang ito pagkalipas ng daan-daang taon. Ang ilan ay naniniwalang maaaring may tunay na karanasan ang mga unang alagad, visions, symbolic convictions, o spiritual experiences na kalaunan ay naging mas literalized at pinalawak sa oral retelling. Sa ganitong pananaw, hindi pure fabrication ang alamat, kundi theological development mula sa mas simpleng origin. Ito ay mahalagang distinction dahil dito mas nagiging seryoso ang debate. Ang tanong ay hindi lamang kung bigla bang naimbento ang resurrection, kundi kung paano nagbago ang original experiences habang ipinapasa ang kwento. Sa oral cultures, totoo na maaaring magbago ang narratives. Ngunit ang bilis, sentralidad, at consistency ng resurrection claim sa earliest Christian message ay nananatiling malaking hamon sa ideyang simpleng accumulation lamang ito. May isa pang dapat isaalang-alang, ang uri ng mensahe mismo. Sa Jewish context, ang ideya ng isang ipinakong Mesyas ay hindi natural na mythic enhancement. Ang crucifixion ay kahiyahiya at scandalous. Kaya para sa ilang historians, kung gagawa lamang ng alamat ang mga tagasunod, bakit pipiliin ang isang napaka-problematic na sentrong pangyayari? Sa halip, maaaring mas madaling iwasan o i-reframe ang kahihiyan ng krus kaysa gawing pundasyon ito ng pananampalataya, maliban na lamang kung may malalim na dahilan kung bakit ito naging sentral. Sa huli, ang legend theory ay mahalagang paalala na dapat laging suriin kung paano nabubuo ang tradisyon at kung paano maaaring lumago ang religious narratives. Hindi ito basta dapat ay dismiss. Ngunit sa kaso ng resurrection ni Jesus, ang pangunahing hamon dito ay ang maagang paglitaw ng claim, ang lakas ng proclamation, at ang historical proximity ng mga sources. Para sa marami, hindi sapat ang simpleng alamat lang iyan bilang kabuang paliwanag, maliban kung maipapakita kung paano eksaktong nangyari ang napakabilis at napakalalim na transformation ng mensahe.
Kaya sa dulo, ang tunay na tanong ay hindi lamang kung maaaring magkaroon ng legends sa kasaysayan, maaari talaga. Ang mas mahalagang tanong ay kung ang resurrection story ba ni Jesus ay akma sa normal pattern ng 3D development o kung may kakaiba sa bilis at bigat nito na humahamon sa mas simpleng paliwanag. Isa sa pinakamalalaking historical puzzles sa usapin ng resurrection ni Jesus ay hindi lamang ang empty tomb o ang claims ng post-death appearances, kundi ang dramatikong pagbabago ng mismong mga alagad. Ayon sa mga pinakaunang Christian narratives, matapos arestuhin at ipako sa krus si Jesus, ang kanyang mga tagasunod ay hindi inilalarawang matatag at matapang. Sa halip, madalas silang makita bilang takot, nagtatago, nalito, at tila nawalan ng pag-asa. Sa kanilang pananaw, ang pagkamatay ni Jesus ay maaaring nagmukhang pagbagsak ng kanilang inaasahan. Ngunit ilang panahon lamang matapos nito, lumitaw ang parehong grupong ito bilang hayagang nangangaral na si Jesus ay buhay, handang harapin ang pag-uusig, pagkabilanggo, at para sa ilan, maging kamatayan. Ang tanong ngayon, ano ang nangyari? Ito ang isa sa pinakamahalagang punto sa historical debate dahil ang mabilis at matinding transformation ng mga alagad ay nangangailangan ng paliwanag. Hindi sapat sabihin nagbago lang sila. Sa kasaysayan, ang malalaking behavioral shifts, lalo na yaong may kasamang panganib sa buhay, ay kadalasang may malalim na pinanggagalingan. Kaya para sa maraming believers, ang pinakanatural na paliwanag ay simple. Naniwala silang tunay nilang nakita ang nabuhay na Jesus, at ang karanasang iyon ang ganap na bumago sa kanila. Sa pananaw na ito, ang resurrection ay hindi lamang theological doctrine kundi experiential catalyst. Ang mga dating natakot ay naging matapang dahil kumbinsido silang hindi nagwakas ang kwento sa krus. Para sa Christian apologetics, mahirap ipaliwanag kung bakit ang isang demoralisadong grupo ay biglang magiging sentro ng isang pandaigdigang kilusan kung wala silang naranasang sapat na makapangyarihang dahilan upang maniwala na nagtagumpay si Jesus laban sa kamatayan. Ngunit siyempre, hindi ito nangangahulugang resurrection agad ang tanging posibleng paliwanag. Mula sa skeptic perspective, may iba pang maaaring ikonsidera. Posibleng ang ilang alagad ay nagkaroon ng malalim na visionary experiences o spiritual convictions na naging sapat upang muling buuin ang kanilang pag-asa. Sa kasaysayan, may mga kilusan din lumalakas dahil sa paniniwalang ang kanilang pinuno o adhikain ay nagpapatuloy kahit matapos ang trahedya. Ang tao ay may kakayahang humanap ng kahulugan sa gitna ng pagkawasak. Gayunpaman, mahalagang tandaan ang isang malaking distinction, maraming tao ang handang mamatay para sa pinaniniwalaan nilang totoo, kahit mali sila. Ngunit sa kaso ng mga unang alagad, ang tanong ay mas personal, sila mismo ang nasa posisyon upang malaman kung ang kanilang claim ay batay sa tunay nilang karanasan, symbolic interpretation, o sadyang fabrication. Kung alam nilang hindi totoo ang kanilang ipinapangaral, bakit sila magpapatuloy sa ilalim ng seryosong panganib? Hindi ito absolute proof, ngunit ito ang dahilan kung bakit madalas gamitin ng defenders ang kanilang transformation bilang mahalagang bahagi ng historical case. May isa pang mahalagang halimbawa, si Pablo. Bilang dating taga-usig ng mga Kristiyano, hindi siya simpleng grieving disciple na desperadong maniwala. Gayunpaman, siya ay naging isa sa pinakamakapangyarihang tagapagpalaganap ng resurrection message, matapos ang inaangkin niyang encounter kay Jesus. Gayon din si Santiago, kapatid ni Jesus, na ayon sa ilang traditions, ay naging mahalagang leader ng early church. Para sa ilan, ang conversion ng mga ganitong figures ay dagdag na komplikasyon sa simpleng psychological explanations. Siyempre, hindi nangangahulugang lahat ng detalye tungkol sa pagkamatay ng bawat apostol ay historically certain. Ang ilang martyrdom traditions ay mas matibay kaysa iba. Ngunit kahit hiwalay sa partikular na martyrdom accounts, ang mas malawak na historical observation ay malinaw, may isang kilusan ng mga taong tila tunay na naniwalang may nangyaring transformative pagkatapos ng crucifixion. Sa huli, ang pagbabago ng mga alagad ay mahalaga hindi dahil otomatiko nitong pinatutunayan ang resurrection, kundi dahil isa itong historical fact pattern na kailangang harapin ng anumang explanatory model. Kung hallucination, legend, stolen body, o resurrection man ang pipiliing framework,
Kailangan nitong ipaliwanag kung bakit ang isang takot at wasak na grupo ay naging matatag na tagapaghatid ng isang mensaheng handa nilang ipaglaban sa harap ng panganib. Dahil sa dulo, ang tanong ay hindi lamang kung ano ang nangyari kay Jesus, kundi kung ano ang nangyari sa mga taong nagsabing nakita nila siyang muli. At minsan, ang pagbabago ng mga saksi ay nagiging isa sa pinakamalalakas na bahagi ng mismong misteryong sinusubukan nating unawain. Pagdating sa tanong ng muling pagkabuhay ni Jesus, mahalagang maunawaan na ang history at theology ay may magkaibang hangganan. Ang pananampalataya ay maaaring magdeklara ng supernatural certainty, ngunit ang historical scholarship ay mas maingat. Hindi nito basta sinasagot ang tanong na, nangyari ba ang milagro, sa parehong paraan ng relihiyon. Sa halip, sinusuri nito kung ano ang pinakamalamang na nangyari batay sa available evidence, sources, testimonies, at historical context. Kaya kapag tinanong natin kung ano ang sinasabi ng majority of historians, mahalagang tandaan, hindi lahat ng historians ay sumasagot sa parehong theological conclusion, ngunit may ilang mahalagang punto kung saan malawak ang consensus. Una, halos walang seryosong mainstream historian ng sinaunang kasaysayan ang tumatangging si Jesus ay isang tunay na historical figure na ipinako sa krus sa ilalim ni Poncio Pilato. Ang crucifixion mismo ay isa sa mga pinakamatibay na facts tungkol kay Jesus, suportado hindi lamang ng Christian sources, kundi maging ng ilang non-Christian references. Sa madaling salita, ang debate sa modern scholarship ay hindi kung namatay ba si Jesus sa krus, kundi kung ano ang nangyari pagkatapos. Ikalawa, marami ring scholars, maging believers man o skeptics, ang kumikilala na matapos ang kamatayan ni Jesus, ang kanyang mga tagasunod ay tunay na naniwalang nakaranas sila ng isang bagay na nagpakumbinsi sa kanilang siya ay buhay. Dito mahalagang distinction, hindi pare-pareho ang historians sa paliwanag kung ano mismo ang experience na yon, ngunit marami ang sumasang-ayon na may makapangyarihang post-death belief experiences na naganap sa early Christian community. Sa madaling salita, historical consensus ang kadalasang tumitigil sa puntong, naniniwala ang mga unang tagasunod na may nangyari. Ang mas malaking debate ay kung ano ang pinakamahusay na paliwanag dito. At dito pumapasok ang limitasyon ng historical method. Ang kasaysayan bilang akademikong disiplina ay natural na mas komportable sa natural explanations, dahil sinusuri nito ang repeatable human patterns, documentary evidence, at contextual plausibility. Hindi ito nangangahulugang otomatikong tinatanggihan ng lahat ng historians ang supernatural, ngunit bilang methodology, bihira itong direktang magdeklara ng miracle bilang historical conclusion sa parehong paraan ng faith claim. Hindi dahil imposibleng mangyari ang milagro, kundi dahil ang history bilang tool ay limitado sa paraan ng pagsusuri nito. Kaya para sa maraming secular scholars, maaaring sabihin nilang may mga alagad na naniwalang nakita nila si Jesus, ngunit hindi sila aabot sa deklarasyong, sa makatuwid, literal siyang nabuhay muli bilang pure historical statement. Sa kabilang banda, maraming Christian scholars ang nagsasabing kapag pinagsama ang crucifixion, empty tomb traditions, resurrection appearances, at transformation ng mga alagad, ang resurrection ang may pinakamalakas na explanatory power. May ilan ding moderate scholars na nananatiling agnostic, kinikilala ang historical data, ngunit maingat sa final metaphysical claim. Para sa kanila, maaaring sapat na sabihing may extraordinary belief explosion na nangyari, ngunit ang eksaktong ontological nature nito ay lampas sa kayang patunayan ng standard history. Mahalagang maunawaan na hindi nangangahulugang walang historical value ang resurrection claim dahil hindi lahat ng historians ay nagdeklara ng miracle. Sa halip, ipinapakita nito na may pagkakaiba ang historical probability assessment at theological interpretation. Ang history ay maaaring magbigay ng framework, ngunit sa ilang punto, ang ultimate conclusion ay humahawak na rin sa worldview questions, tulad ng posibilidad ba ng supernatural, ang reliability ng testimony, at ang philosophical openness ng isang tao sa miracle claims. Sa huli, ang majority of historians ay karaniwang nagkakaisa sa ilang core facts. Si Jesus ay ipinako sa krus, ang kanyang mga tagasunod ay mabilis na naniwalang siya ay buhay pagkatapos ng kanyang kamatayan,
At ang paniniwalang ito ang naging pundasyon ng mabilis na paglago ng Kristyanismo. Ngunit kung ang tanong ay pinatutunayan ba ng history alone na literal na nabuhay muli si Jesus, dito nagiging mas hati ang pananaw, hindi palagi dahil sa kawalan ng data, kundi dahil sa mismong limitasyon ng historical method. Kaya sa puntong ito, mahalagang makita na ang resurrection debate ay hindi lamang simpleng banggaan ng history as faith. Mas malalim ito. Isa itong pagharap sa tanong kung hanggang saan tayo maaaring dalhin ng ebidensya, at saang punto pumapasok ang mas malawak na pananaw natin tungkol sa realidad mismo. Dahil para sa marami, ang kasaysayan ay maaaring magdala sa atin hanggang sa pintuan ng tanong, ngunit kung tatawid tayo, maaaring kailanganin na rin natin harapin hindi lamang ang historical data, kundi ang posibilidad ng isang mundong mas malalim kaysa sa karaniwang inaasahan. Sa dulo ng pag-aaral na ito, bumabalik tayo sa pinakamabigat na tanong, ano ba talaga ang pinakamakatuwirang paliwanag sa pinagmulan ng resurrection claim? Matapos suriin ang crucifixion, ang pinakamaagang testimonya, ang walang lamang libingan, ang hallucination theory, ang stolen body theory, ang legend theory, at ang dramatikong pagbabago ng mga alagad. Malinaw na ang debate ay hindi simpleng pagpili sa pagitan ng inaniniwala at hindi naniniwala. Ang tunay na hamon ay mas malalim, aling paliwanag ang may pinakamalakas na explanatory power sa kabuuang historical puzzle. Mahalagang tandaan na halos lahat ng seryosong pananaw, believer man o skeptic, ay kailangang harapin ang ilang pangunahing facts o widely discussed claims. Si Jesus ay ipinako sa krus, namatay, at matapos nito ay may mabilis na pag-usbong ng isang kilusang matibay ang paniniwalang siya ay buhay. May mga taong naniwalang nakaranas sila ng post-death appearances. May dramatic transformation sa mga alagad. At sa loob ng maikling panahon, ang resurrection ang naging sentro ng kanilang mensahe. Ang tanong ngayon, paano ito pinakamahusay na ipaliliwanag? Kung hallucination theory ang pipiliin, may lakas ito sa pagbibigay ng psychologically plausible explanation para sa ilang visionary experiences. Totoo, kayang makaranas ng grief-induced visions ang tao. Ngunit para sa maraming kritiko nito, mas nahihirapan itong ipaliwanag ang collective conviction, ang consistency ng resurrection proclamation, at ang kabuuang lawak ng movement. Kung stolen body theory naman, naturalistic ito at simple sa unang tingin, wala ang katawan dahil may kumuha. Ngunit agad itong humaharap sa mga tanong ng motibo, logistics, at kung bakit handang mamatay ang mga pangunahing tagapagpalaganap para sa isang claim na alam nilang huwad kung sila mismo ang may pakana. Maaari itong magpaliwanag ng ilang aspeto, ngunit para sa marami, hindi nito sapat na natutugunan ang buong aftermath. Kung legend theory, may historical precedent na lumalago ang mga alamat. Ngunit sa kaso ni Jesus, ang pangunahing hamon ay ang bilis ng paglitaw ng resurrection-centered proclamation. Ang maagang presence ng creeds at testimonies ay nagpapahirap sa simpleng bersyong, unti-unti lang itong naging ready pagkalipas ng matagal na panahon, maliban kung mas komplikado ang model ng development. Samantala, ang literal resurrection claim ang may pinakamatinding explanatory reach para sa believers dahil sa kanilang pananaw, pinagsasama nito ang empty tomb, appearances, transformation, at explosive rise of Christianity sa isang central na pangyayari. Para sa kanila, hindi ito pinakamadaling paliwanag, ito ang pinakakumpletong paliwanag. Ngunit dito rin pumapasok ang pinakamalaking hadlang para sa marami, ang supernatural nature nito. Para sa skeptics, kahit gaano pa kalakas ang circumstantial pattern, mas mataas ang threshold kapag miracle ang konklusyon. At dito nagiging malinaw ang isang mahalagang katotohanan, ang debate ay hindi lamang tungkol sa isolated facts, kundi tungkol sa worldview. Ang isang taong buka sa posibilidad ng supernatural intervention ay maaaring makitang resurrection ang may pinakamalakas na explanatory power. Ang isang taong mas mahigpit sa methodological naturalism ay mas hahanap ng kombinasyon ng psychological, sociological, o legendary frameworks kahit hindi perpekto ang alinman sa mga ito. Ngunit narito ang mahalagang punto, sa maraming malalaking historical debates, hindi laging ang tanong ay may flawless ba na paliwanag. Kadalasan, ang tanong ay alin ang may pinakamalawak, pinakasimple,
at pinaka-coherent na kakayahang ipaliwanag ang pinakamaraming data. At dito patuloy na umiikot ang usapin ng resurrection. Kung iswigi lamang ito, kailangang ipaliwanag kung bakit napakaaga, napakalakas, at napakabilis ng paglitaw nito. Kung hallucination lamang, kailangang harapin ang lawak at epekto ng collective conviction. Kung conspiracy, kailangang sagutin ang motibo at transformation. Kung resurrection, kailangang harapin ang posibilidad ng milagro. Sa huli, maaaring hindi pare-pareho ang magiging sagot ng bawat tao. Ngunit malinaw ang isang bagay, ang resurrection ni Jesus ay hindi simpleng mababaw na alamat na madaling iwaksi, ni simpleng claim na walang historical tension. Ito ay nananatiling isa sa pinakamapanghamong tanong sa kasaysayan, isang tanong na humihiling hindi lamang ng emosyonal na reaksyon, kundi ng seryosong pagsusuri. Kaya marahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi lamang inabuhay bang muli si Jesus, kundi aling paliwanag ang handa mong sundan kapag sinubukan mong timbangin ang buong larawan ng tapat. Dahil kung ang resurrection ay totoo, hindi lamang nito binago ang isang libingan, maaari nitong binago ang mismong takbo ng mundo. At kung hindi, kailangang maipaliwanag pa rin kung paano nagsimula ang isang paniniwalang sapat ang lakas upang baguhin ang kasaysayan. Ito ang Historia, kung saan ang kasaysayan ay hindi lang basta nakaraan, kundi paghahanap ng katotohanan sa likod ng pinakamalalalim na tanong ng pananampalataya. Kung nais mo pang mas laliman ang ating paglalakbay sa pagitan ng history, belief, at truth, mag-like, mag-comment, at mag-subscribe.